Isang patay at 3 sugatan sa pamamaril sa loob ng isang ospital sa Dasmariñas, Cavite. Base po sa investigasyon, pinasok ng 3 lalaki ang ospital at binaril ang biktimang nasa emergency room. Naaresto ang isa sa mga suspect. Patuloy namang tinutugis ang 2 nakatakas sakay ng motorsiklo. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng ospital pero hindi makontak ang kanilang pamunuan. Mahigit 8,000 automated counting machines o ACM ang nai-deliver na sa bagong Comelec warehouse sa Biñan, Laguna. Ininspeksyon ng mga ACM kung kumpleto ang mga kasamang accessories tulad ng power cables, adapters at privacy screen. Ayon sa Comelec, hiwalay pa ang delivery ng baterya ng mga ACM dahil mahigpit ang mga shipping ng mga ito. Nasa 24,000 ACM na ang nasa bansa, mahigit 17,000 naman ang nasa warehouse at 7,000 pa ang nasa customs. Target na makompletong delivery ng mahigit 100,000 ACM sa Disyembre. Dadaan sa hardware acceptance test at lab test ang mga makina ngayong buwan para malaman kung gumagana ng maayos. Natapos na ngayong araw ang Register Anywhere program ng Comelec pero paalala ng komisyon, hanggang September 30 ang voters registration. Inihikayat din nilang muling magparehistro ang nasa 5.3 million na deactivated o wala na sa voters list. Mas maningning ang hapon next month sa premiere ng Filipino adaptation ng hit Korean series na Shining Inheritance. Ilan sa cast ng serye emosyonal lang ipakilala sa media launch. Narito ang aking chika. Formal lang ipinakilala ang cast ng Filipino adaptation ng 2009 hit Korean series na Shining Inheritance. Hits close to home para kay veteran actress Connie Reyes ang kanyang pagganap dahil isa na siyang lola. Isang milestone daw ang serye para sa kanya. Yung character na may dementia, may Alzheimer's, ganun. Challenge para sa akin yun. It's another challenging role. So I was really just excited to portray Gloria de la Costa. Dugot pawis naman ang puhunan ni Kate Valdez lalo na sa maraming eksenang maaaksyon. Isang trailer na may basura scene kami. Grabe, 2 versus 1 yun. Siguro almost an hour yun namin kinunan kasi hog siya. Nahilo talaga ako after. Ganun pala yung feeling pag pinagtutulungan ka. Makakasama rin sina Paul Salas at Michael Sager. Sa mga diehard fans ng Shining Inheritance, nilove din nila yung character na ito, si Francis. Ang gusto ko lang gawin is give justice to what the characters did previously, but of course, itong Filipino adaptation. Naging tuksuhan naman sa media conference ang pagkakalink ni Kailin Alcantara kay Kobe Paras. Lalo't usap-usapan ang mga kuha kung saan nakakandong si Kailin sa binata. Inamin na rin ni Kailin na ipinakilala na niya si Kobe sa kanyang co-stars. Actually, wala naman po akong dapat explain. Alam nila na yung nangyari na yun was super short lang at na-videohan at nag-aasaran lang po talaga. Is this what you see is what you get moment? I'm always like that naman po. I'm always like that. I don't explain myself. Kasama rin sa Shining Inheritance sina Roxy Smith, Aubrey Miles, Wendell Ramos at marami pang iba. Present din sa media conference ang GMA executive sa pangunguna ni GMA Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet Rasunable. Mapapanood na ang Shining Inheritance simula September 9 sa GMA Afternoon Prime. Daan-daan libong mga patay na isda ang naglutangan sa isang tourist port sa Greece. Mga freshwater fish ito na namatay matapos anurin sa bahagi ng Pagaset Gulf dahil sa bahang dulot ng bagyo. Ikinabahala ng mga residente ang banta sa kalusugan niyan at ang maaring epekto sa iba pang marine species doon. Nasa 40 tonelada na ng mga isda ang natanggal. Handang humarap sa mga kaso si Pastor Apollo Kibuloy kung ipapangako raw na hindi siya ibibigay sa Amerika. Yan ang sinabi ng kanyang kampo. Sa ika-8 araw naman ng paghahanap sa kanya, nakapaskil o nagpaskil ang pulisya ng wanted poster sa mismong bakod ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Nakatutok si Jonathan Andal. Yes, ganito, pero this is a private property. Ipinaskil ng mga pulis ang wanted poster ni Pastor Apollo Kibuloy at mga kapwa-akusado nito sa bakod mismo ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Pero kaagad itong ipinatanggal ng isa sa mga abogado ng KOJC na nakasagutan pa ang mga pulis. Sa huli, ipinaskil na lang ang mga wanted poster sa labas ng compound.
Kaninang madaling araw, muling ginamit ng PNP ang Proton ELIC LB8, isang high-sensitivity metal detector sa loob ng holding room ng KOJC Cathedral para ma-detect ang mga nakabaon na metal. 8 araw na ngayon ang paghahanap kay Quiboloy sa KOJC compound. Kamakailan, sinabi ng kampo ni Quiboloy na haharapin niya ang mga kaso sa kanya kung gagawa ng kasulatan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya ibibigay sa Amerika. Pero sabi ng DOJ, hindi nila mapapangako yan dahil may extradition treaty ang Pilipinas at Amerika. Kasi obligasyon natin meron tayong extradition treaty eh. So, yung sinasabi niya na guarantee, no one in government can give that guarantee, strictly speaking. Sagot naman ng abogado ng KOJC, kung pagbabasihan ng Section 48 ng RA 11479, merong ban o pagbabawal sa extraordinary rendition para sa mga akusado o convicted sa terorismo. Paano pa raw kaya sa kasong human trafficking? Sabi naman ng kalyado ng mga Duterte na si Atty. Salvador Panelo, nakausap niya si Quiboloy 8 buwan na ang nakararaan. Natatakot daw itong madukot ng Amerika, kaya tiwala siyang hindi raw ito lalabas ng bansa. Nakausap ko yun si Pastor Quiboloy. I think 8 months before this happened, 8 months ago, nagsumbong na siya sa akin. Sabi niya, alam mo Sal, yung mga kaso ko sa Amerika, galit sila sa akin. At ang latest na informasyon ko, i-rendition nila ako. You mean yung ina-abduct, tapos dinadala sa isang lugar, pinapatay nila. Oo, gagawin nila sa akin yun. Kaya natatakot ako para sa sarili ko. That's one reason sa tingin ko kung ba't ayaw niyang lumabas. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Iginiit ng Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ na violation sa property rights ang umano'y drilling operation sa PNP sa kanilang compound. Sa isang news conference, sinabi ni Attorney Israelito Torion na tinangka umanong kunin ng SWAT team ang scanner sa KOJC compound. Illegal din daw ito sa ilalim ng Article 435 ng New Civil Code. Dagdag ni Torion, unnecessary deprivation of the property rights of an owner din daw ang pagbabawal sa mga KOJC members na pumasok sa kanilang katedral. There was no legal ground for the SWAT team. Why? SWAT team can only be invoked pursuant to the PNP Memorandum Circular if there is a need for lethal force to be employed. There was no terrorism action here, no kidnapping, no murder reported, so therefore there was no reason for SWAT team to enter. Sinusubukan pa makunan ng reaksyon dito ang PNP. Wala pa isang linggo matapos banggain at bombahin ng tubig na mga barko ng China ang BRP Datu Sanday, hinaras naman nila ngayon ang ating barkong BRP Teresa Magbanwa. Ayon po sa Philippine Coast Guard, 3 beses sinadyang banggain ng China Coast Guard Vessel 5205 ang barko ng Pilipinas kahit wala itong ginagawang provocation. Nitong Abril pa, nagbabantay sa eskodasyon ang ating barko. 5 Chinese Maritime Militia Vessel, 3 Chinese Coast Guard Vessel at 2 Chinese Navy rin ang pumalibot dito. Wala namang nasaktan sa mga sakay nito. Pero ang China Coast Guard, ibinabaling ang sisi sa Philippine Coast Guard. Ang barko raw natin ang sadyang bumangga sa barko ng CCG. Muli rin binalaan ng China ang Pilipinas na tanggalin ang ating barko roon dahil bahagi raw ito ng soberanya nila. Sa kabila po ng mapanganib na aksyon ng CCG, hindi raw aalis o magwi-withdraw ang PCG. This is the commitment of the Commandant to the President that despite of the harassment, the bullying activities, and escalatory action of the Chinese Coast Guard, the Philippine Coast Guard vessel Teresa Magbanwa or any other replacement of the vessels, there will be no reason for us to withdraw our Coast Guard vessels there. Umabot po sa Visayas ang kampanya kontra illegal na Pogo. Mahigit 100 dayuhan ang naaresto sa sinalakay na Pogo Hub sa isang resort sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Isa sa ilalim sila sa inquest proceedings at pansamantalang idedetine bago ipadeport. Kasama sa operasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at iba pang ahensya ang DSWD para tumulong sa mga posibleng biktima ng human trafficking. Naniniwala ang Bureau of Immigration na dapat ihabla ang may-ari ng hotel dahil sa pagkupkop ng mga illegal na dayuhan. Bukod
Bukod sa pagiging kapusuhang certified mapagmahal din sa fur baby si Sparkle star Aaron Villena. May tips din siya sa pag-aalaga ng kanyang mga fur babies. Watch it. Meet Cody, Kilo, and Loki. Ang mga white dogs ng certified fur parent ng Sparkle artist na si Aaron Villena. Malaki daw ang naitutulong ng kanyang mga alaga sa mental health ni Aaron, kaya super love niya ang mga ito. Importante raw para kay Aaron ang magkaroon ng time to socialize ang mga pets. Kailangan mo din ilabas yung mga dogs mo eh. Masanay sila sa mga tao, masanay sila sa mga ibang dogs kasi sometimes yung iba parang talagang bahay lang talaga lagi. Once a month daw niya dinadala ang kanyang dogs sa mga park at pet play area, kung saan nakaka-exercise din sila. Pero maingat daw si Aaron. Sinisiguro niyang kumpleto ang anti-rabies shots at iba pang bakuna ng mga alaga. Yun yung pinaka-fear ko na baka mamaya biglang nilabas ko nagkaroon ng something disease ng yung sa pang-dog, di ba? Paalala ni Aaron, maging responsible fur parent. Siguraduhin kumpleto ang checklist kapag lalabas ng bahay para enjoy na ang pets, hindi pa perwisyo sa iba. I make sure naman na lagi akong kumpleto sa gamit nila. Lagi ako may diaper, lagi ako may leash and water na dala and poop bag, lagi ako may dala. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.